po sa ating pong pagpapatuloy. Nasa part 3 na po tayo. Hebrews chapter 13, verse 17. At sumaliba kayo sa nanginuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito hindi ninyo mapapakinabangan. Okay. Kapag ang isang leader sa iglesia ay pinasakitan, mga kapatid, pinagdamdam, binigyan ng sama ng loob, ang sabi, ang kanilang pamumuno ay maaapektuhan. At hindi ito nila magagawa ng tinatawag na may kagalakan. At kapag ganun na nangyari, kung sino man kapatid ang gumawa ng kasakitan doon sa kanyang namumuno sa kanya, ang sabi ng Biblia, hindi ito makakabuti sa kanya. Wala siyang pakikinabangin. Nakukuha po ninyo, mga kapatid. Hindi natin matatakasan, mga kapatid, kung gaano katuwid ang Panginoon. Kapag dumadating tayo sa sitwasyon, mga kapatid, na tayo po ay merong masamang impresyon sa ating mga leader, kahit may gagawin ka para sa Panginoon, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Bakit po, mga kapatid? Dahil mismong yung nirigalo niya sa iyo para ikaw ay pangunahan, para ikaw ay elite, ikaw ay turuan, ikaw ay mentor, mga kapatid, ay binibigyan mo ng masamang impresyon, mga kapatid. Naalala niyo po ba yung aking pinangaral? What does God think of you? Ano kayang iniisip ng Panginoon sa iyo? Kung hindi natin kayang sundin ang mga namumuno sa atin, hindi natin kayang magpasailalim, ano pang salita ng Diyos ang kaya natin na sundin? Dahil ang Panginoong Diyos, mga kapatid, ang nagiging spokesperson niya dito sa lupa ay ang mga lingkod ng Diyos na kanyang hinirang. At alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi po dapat natin kune-question yung ating mga leader sa iglesia kung alam po natin sa ating sarili, mga kapatid, na ginaganap po nila ang kanilang tungkulin at hindi sila nagpapabaya. Kung nakikita po ninyo na ang leader ninyo pakuya-kuya sa tabing dagat, walang ginagawa, mga kapatid, patambay-tambay, siguro baka mag-isip ka. Pero kung ang isang leader nyo sa isang iglesia, mga kapatid, ay nagsusumika para may taguyod ang gawain, sumunod ka. Sa anumang kapamaraanan, kailangan mong sumunod. Kasi pag hindi ka sumunod, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos ang susunod na hakbang mo. Akala kasi natin, pagka iniisip natin, para naman to sa Panginoon, kahit magalit sila, gagawin ko ito. Mamaya, mga kapatid, may aral patungkol dyan. So ito po ang iniaaral sa atin. Hindi po makakabuti sa atin kapag may atraso po tayo, mga kapatid, na existing sa ating mga leader. Kaya nga po, sa aking experience, mga kapatid, minsan na po ako nagdamdam sa aking leader sa nakatataas sa akin. Pero I know, alam ko po sa sarili ko, mali yun. Kaya pag alam mo sa sarili mo, may mali kang pakiramdam sa leader mo at may mali kang impresyon, mga kapatid, at yan ay pinananatili mo, lahat ng magiging kilos mo, mga kapatid, at gusto mong gawin sa Panginoong Diyos, magiging sablay. Bakit? Yung spokesperson, mga kapatid ng Diyos at nangangalaga sa iyo, hindi mo kayang sundin. Ano pa bang kaya mo sundin? Ako po yung nagsasalita na sundin natin yung ating mga pastor na sumusunod po sa salita ng Diyos. Hindi po, mga kapatid, na, alam niyo yun, pakunwari. Ngayon po, ang sabi diyan, magsitalima tayo, pasakop tayo sa kanila. Ito mahirap eh. Pagdating sa gobyerno, wala tayong magawa, sumusunod tayo. Noong panahon na nagbaba, ang ating presidente na kailangan mag-face mask, walang mga siga-siga. Kailangan mong sumunod, utos yan eh. Di ba, sumusunod ka, bakit? Di ka makakalabas, ulihin ka. Sumusunod ka. Kahit di ka na makahinga, kahit asmahin kang tao, ginagawa mo. Bakit po, mga kapatid? Inutos ng presidente yun eh. At kung subukan mong bumali sa utos ng presidente kung hindi ka damputin sa kulungan, mga kapatid. Diba? Kung dito nga po sa atin, dito na naman po sa local nating lalawigan, kung ano man pong ordinansa ang ibinababa ng ating mayor, sumusunod tayo. Kahit hindi mo gusto, susunod ka. Dahil kung ano man ang kanilang ini-implement,
mga kapatid, hindi yun para sa kanilang sarili, kundi para po sa ikasasagana ng lalawigan na kanila pong pinamumunuan. Gayon din po sa spiritual, pag meron po sa ating iniuutos, meron po sa ating instruction, mga kapatid, makinig po tayong maigi. Dahil meron po nakikita ang mga leader natin na hindi po natin nakikita. At yung tingin mo na parang mali ang leader mo, mag-isip-isip ka. Dahil hindi magbababa ng utos o ng gampanin ng isang leader, mga kapatid, nang hindi niya pinag-isipan. May proseso po kami na tinitingnan. Meron po kami pamantayang tinitingnan. At kaya kami gumagawa ng bagay, mga kapatid, at nag-uutos, nagbibigay ng instruction. Dahil po yun, mga kapatid, ay ibinibigay sa aming impresyon. Kaya ibinababa sa inyo. Ang inyong gagawin, mga kapatid, ay sumunod. Yun ang iniutos sa inyo. Sumunod kayo sa namumuno sa inyo. Wala pong expiration yun. Walang sinabi ang Panginoon na sumunod kayo hanggang kaya mong sundin. Sumunod tayo sa iniuutos sa atin, mga kapatid. Kahit pa hindi mo gusto at hindi okay sa iyo, mga kapatid, at hindi natutugma sa kagustuhan mo, doon nasusukat ang pagsunod mo sa Diyos. Mga kapatid, may Diyos na nakakakita sa langit at nakakakita ng attitude mo doon sa hinirang niya na nangangalaga ng kaluluwa mo. Iwasan niyo po, mga kapatid, na makitaan kayo ng Panginoon ng rebellion o rebellious spirit. The moment na hindi tayo susunod, the moment na may iki-question ka, mga kapatid, sa iniuutos sa iyo, mga kapatid, o gampaning ibinibigay sa iyo, at ikaw ay naghihimok, mga kapatid, ng katulad mong pag-iisip, mga kapatid, dadating ang panahon, ibabagsak ka ng Diyos. Bakit po? Hindi natin kaya sundin. Ito ang mahirap po sa ating pong panahon, sa totoo lang. Pag hindi niya gusto ang kanyang leader, lipat sa ibang simbahan. Alam niyo, mga kapatid, kahit saan ka pumuntang simbahan, hanggat hindi mo natututunan ang salitang pagpapasakop, walang langit na naghihintay sa iyo. Kung magpapasakop ka lang sa paraan hanggat nakikita mong papabor sa iyo ang pagpapasakop, ganun ka lang sumunod, sablayan, susunod ka lang dahil pabor sa iyo. Pag hindi pabor sa iyo, hindi ka susunod. Mali yan, mga kapatid. Kaya nga tinuturuan tayo. Medyo masakit itong salita na ito, pero tinuturo ito hindi para saktan kayo. Sinabi, binigay sila sa ikatitibay ninyo para maging perfecto sa harapan ng Diyos, perfecting of the saints. Bakit itinuturo na tayo ay magpasakop? Kasi kulang ang iba sa atin sa pagpapasakop. Marami pong kulang. At ito po, dito po natetest ng Panginoong Diyos kung hanggang saan ka maglilingkod. Dahil bahagi ng paglilingkod ang sumunod tayo sa leader na inilagay ng Diyos sa atin. Hindi ninyo alam kung ano ang buhay ng isang leader. Pakakala ninyo. Gaya ng isang kasabihan, ang nakakaintindi lang sa kapwa mahirap ay isang mahirap lang din. Ang nakakaintindi sa buhay ng isang pastor, mga kapatid, ay pastor lang din. Walang nakakaalam sa inyo kung ano po ang buhay ng isang pastor. Kaya kung ano man po ang ibinababa sa inyo, itinuturo sa inyo lalo, itinuturo nila sa inyo, mga kapatid, sumunod po kayo sapagkat hindi po yun para sa kanila. Gaya nito, mga kapatid, pag pagkamalian na ito itinuturo para pumabor sa kanino man o kahit pa man sa akin. Dahil concerned ako sa kung paano kayo susunod sa Diyos. Kasi ito, mga kapatid, numero 1 na ang mga leader natin ibinigay sa iglesia para patibayin kayo. Walang ibang paraan para tumibay kayo kundi dadaan kayo, mga kapatid, sa mga tao ng Diyos. Dadaan kayo doon, mga kapatid. At later on, dadating ang panahon na magiging leader ka rin sa church. Ngunit tatandaan niyo po, mga kapatid, ngayon pa lang kung hindi mo kayang sumunod sa iyong leader, mga kapatid, pag dumating ang panahon na magiging leader ka, mga kapatid, kung ano ang inyong itinanim sa inyong leader, yun din ang inyong aanihin. Yun ang inyong aanihin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sana maging aware po kayo sa spirit na inyong ipinapakita. Kapag hindi nyo gusto, simple lang eh. Pag hindi nyo gusto, kausapin nyo ang mga leaders ninyo, kung sino man ang mga leader ninyo sa department. May hindi po ako maintindihan eh, bakit po ganito? Hindi po, mga kapatid, pag hindi mo gusto, gagawa ka ng grupo, gagawa ka ng group chat. No? Hindi ko to sinasabi kung ano man. Kung may posibilidad na nangyayari yan, maaaring mangyari yan.
Pero yan po mga kapatid, itinuturo sa atin, magpasakop po tayo. Kaya mo man ang pinagagawa, pumapabor man sa'yo, sumunod ka. At kung hindi pumapabor sa'yo mga kapatid, doon po matitest ang ating tinatawag na pagsunod. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Bakit daw po? Sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nangagsusulit o mangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo pakikinabangan. Dabor na masaktan ninyo ang puso ng Diyos. Tatandaan niyo po ang mga lingkod ng ating mga pastor, bahagi yan ng puso ng Diyos eh. Yan ang heart of service eh. Pag ang isang puso, mga kapatid, tatandaan niyo po kayo po bilang tayo, individual. Pag kayo po ay nasaktan, may nalaman kayo, may narinig kayo at nasaktan ang inyong puso, di ba apektado pati galaw niyo? Minsan di ka makakain. Lalo na kung broken hearted ka, di ka makakain. Hindi ka makatulog. Bakit? Yung puso mo kasi, yung puso mo mga kapatid, nasaktan. Ingat-ingat po tayo. Iwasan po natin saktan ng ating mga leader dahil was na yan po ay ginawa ninyo. Sabi ng Biblia, hindi yan makakabuti sa inyo. Kaya hanggat maaari mga kapatid, gumawa tayo ng paraan na tayo po mga kapatid ay makagaang sa ating mga leader. Sumunod po ika-4. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti. Yung mga matatanda po na tinutukoy dyan, yan po yung mga leader sa church. No? Sabi diyan, ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Okay? Malinaw po na sinasabi mga kapatid na ibilang natin sila na karapat-dapat sa 2 beses na pagpaparangal o yung double honor mga kapatid. Ino-honor dapat natin ang mga namumuno sa atin. Dahil hindi po basta-basta ang kanila pong kinahaharap kung paano po itinataguyod ang gawain. Magpakita tayo ng double honor sa wikang English mga kapatid. Kung yan po ay babasahin ninyo, count them worthy of double honor. Kaya ito tinuturo sa atin para magsitibay tayo, para maging perpekto tayo sa ganitong bagay. Hindi po dapat natin hinahayaan mga kapatid na ating mga leader ay nabibigatan. Dahil meron na po silang tinatrabaho, may spiritual na mapakain po tayo, pero sana masuklihan po natin yun mga kapatid sa pamamagitan ng pagtulong. Paggawang-gawa. Bigyan natin sila ng 2 beses na parangal. Double honor mga kapatid. Ano? Tuloy po tayo mga kapatid. Number 5. Sa huling bahagi. Basahin po natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 13 verse 24. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo. At ang lahat ng mga banal, kayo'y binabati ng nangasa Italia. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang po sa ating mga leaders po tayo babati, kundi sa lahat ng kapatiran. Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya nga meron tayong kamustahan, nagkakamayan po tayo. Batiin po natin sila. Dahil yun po ay aral po sa atin. So we can English, salute, greet with respect and kindness. Nakuha natin mga kapatid, saluduhan daw natin sila, greet with respect and kindness. Alam niyo mga kapatid, sana po, mabago na po ang ating mga pinaggagawa, ang ating mga gawain. No? Matuto po sana tayo, kung tayo po ay magsisipag-uwian na. Paalam din kayo mga kapatid, wala naman bayad yun. No? Kung di kayo makadalo mga kapatid, magsabi kayo. Kasi nag-aalala din po kami mga kapatid sa inyo, bakit hindi kayo dumadalo. No? So ayun lamang po mga kapatid. At sa susunod po na linggo, last part na po, next week, part 4 po tayo at last na po yun, about sa fivefold ministry. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at